Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y magagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon. At kami po ay nag-aanyaya na sa loob ng isang oras, tayo po ay muli magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa kabila po ng tuloy-tuloy na pag-ulan, ang kabutihan po ng Panginoon ay nananatili po sa ating pong mga buhay sa bawat araw. Bawat umaga na tayo po ay gumigising, isang pagpapala na dapat nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Good morning po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan at sa lahat ng mga nararating po ng ating pong programa through radio frequency and Facebook Live. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Newgen FM 100.7. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At good morning din po sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Magsaysay Bulan United Pentecostal Church. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Mamaya po, magkita-kita po tayo sa ating prayer meeting, mga kapatid, alas 3 ng hapon, dyan po sa ating congregation ng UPC Magsaysay Bulan.
Good morning din po sa ating mga kapatiran dyan po sa Santa Remedios Bulan, sa ating congregation dyan, at maging dito po sa Iquirino Congregation. Ang pagpapala po ng Panginoon ay patuloy po na sumaatin sa bawat umaga, sa bawat araw mga kapatid, sa anuman ang ating ginagawa, ang pag-iingat, protection at blessing ng Panginoon ay patuloy po na maranasan natin sa ating pong mga buhay. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, pwede po kayong mag-message sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number mga kapatid. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga prayer request, mga katanungan o di kaya mga personal testimonies kung paano ang programang ito ay nagiging kasangkapan ng kabutihan ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Good morning din sa ating mga viewers ng Facebook Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa patuloy niyong pagsishare ng ating pong programa sa inyong mga Facebook friends, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga schedule ng pagsamba sa United Pentecostal Church Bulan. Ang ating pong pagsamba this week ay balik tayo sa batch by batch. Sabado ang ating pagsamba dyan po sa congregation ng Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga, araw po ng Sabado. At dito naman po sa congregation ng Iquirino Bulan, Sabado din po alas 8 ng umaga. At dyan po sa congregation ng Santa Remedios Bulan ay araw ng Linggo, alas 7 ng umaga, araw po ng Linggo. So yan po yung tatlong batch na ating pong pagpipilian sa mga taga-bulan, kung saan po kayo malapit at depende po sa inyong available na schedule. Imbitado po namin kayo sa gawain ng ating Panginoon dito po sa United Pentecostal Church Bulan. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa at nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagkilos, kabutihan sa ating pong mga buhay. At sa pagkakataong ito tayo po ay manalangin bago tayo dumako sa pasimula mga kapatid ng ating gawain. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa ating pong pag-aaral ng Kanyang banal na salita mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa biyaya mo at pagpapala sa dakila mong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa buong magdamag na kapayapaan at kapahingahan na iyong pinagkaloob. Salamat din sa iyong patnubay at gabay sa bawat araw sa aming mga kababayan. Ang programang ito ay patuloy mong kinakasangkapan upang maghatid ng espiritual na biyaya sa aming mga kababayan. Dalangin po namin Panginoon, pagkalooban mo ng kagalingan, may mga taglay na karamdaman sa umagang ito. Dalangin po namin o Diyos si Brother Rolly Gulpeo, patuloy mong pagkalooban ng kagalingan sa mga banta ng sakit at karamdaman sa kanyang pisikal. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare healing. At sa lahat ng mga may taglay na karamdaman ngayon, lalong-lalo na sa lamig ng panahon, may mga usong sakit, trangkaso at lagnat. We pray God for the complete healing and protection sa aming mga kababayan sa kanilang pisikal na kalusugan. At higit sa lahat, Panginoon, magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa. Sa pamagitan ng programang ito ay marami po ang maabot ng iyong banal na salita at magkaroon ng bukas na puso
upang pamuhin ang kaunawaan mula sa iyong salita at sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, purihin ka. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Siguro ay hindi ko na muna maisa-isa i-mention ang ating mga viewers sa Facebook Live dahil medyo late na po tayong nakapag-start sa ating programa at hindi po tayo pwedeng lumagpas sa oras dahil naka-connect po tayo sa radyo mga kapatid. So sa bukas ko na lang po ma-mention yung ating mga viewers. Anyway, salamat sa araw-araw niyo pong pagsubaybay sa programang ito. Paki-share na lang po ng ating programang ito sa Facebook Live at patuloy po na marami pa ang maabot ng mga kaluluwa at makaranas ng pagkilos ng ating pong Panginoon mga kapatid. Purihin ang Diyos na buhay. Tuloy po tayo mga kapatid at buksan po natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng Galatia 6. Dito po natin babasahin yung ating teksto ngayong umaga, Galatians chapter 6, beginning from verse 7 up to verse 8. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Purihin ang Diyos mga kapatid. Sinasabi po rito sa ating binasang talata, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Mga kapatid, marahil lahat naman tayo ay nanonood ng mga balita. Mga kapatid, dati ay sa Biblia lamang natin nababasa na ang isang syudad kagaya ng Sodoma, Gomora ay pinaulanan ng Panginoon ng apoy sapagkat ang lugar ng Sodoma at Gomora ay talamak sa kasamaan, sa kasalanan. In fact, mga kapatid, doon nag-originate sa Sodoma at Gomora yung kasalanan tungkol po sa homosexuality. Ang Diyos ay napuno sa kanyang puot at galit sapagkat ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay ayaw tumalikod at ayaw pagsisihan ang kanilang mga pagkakasala. Ang Diyos ay nagpaulan ng apoy sa panahon ni Abraham, mga kapatid, at iniligtas ng Panginoon si Lot at napahamak yung kanyang asawa sapagkat lumingon labag sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Now, mga kapatid, sa mga latest na balita, ating pong nakita kung paanong ang isang syudad, mga kapatid, ang isang estado sa California, mga kapatid, ay hindi
maipaliwanag kung paanong tinutupok ng tinatawag na wildfire. Kung makikita nyo po doon sa mga video, magtataka ka kung paanong nakakarating yung apoy sa isang lugar, sa taas ng puno, mga kapatid, sa lahat ng dako na hindi kayang apulahin ng mga firefighter kahit gumagamit na sila ng mga chopper, mga kapatid, at lahat ng kaparaanan upang apulahin ang apoy, ay talagang hindi nila nakakayang apulahin. So mga kapatid, ayon din sa mga balita na ating pong nakikita, 2 days before na maganap yung sunog sa California, ay nagkaroon ng okasyon na kung saan ang host ng okasyon na yon ay tila baga hindi nila nirespeto ang Diyos, na tinawag pa nila na ang kanilang city ay godless city. At ang mga tao ay nagtawanan na parabang agree silang lahat sa sinabi ng host, mga kapatid, na yung kanilang city ay godless, kaya doon sa kanilang okasyon ay parabagang walang bahagi ang Diyos. So binasa natin kanina na ang Diyos ay hindi napabibiro. Anuman ang ihasik ng tao, what you sow is what you reap. Anuman ang itinanim, mga kapatid, yun ang ating aanihin. Ayan, sa ibang term, ginagamit ng mga tao ang salitang karma. Pero wala po sa Bible yung word na karma. Pero ang prinsipyo ng Panginoon, what you sow is what you reap. Sa Biblia, mga kapatid, ipinagbabawal po na gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang mga bagay. Kaya mahalagang mapaalalahanan po tayo, mga kapatid, tungkol sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon po ay Diyos na mapanibughuin. Siya po ay banal na Diyos. Hindi po dapat na babanggitin ang kanyang pangalan sa mga bagay na walang kwenta o sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. At hindi niya aariing walang sala. Imagine, mga kapatid, yung doon din na naganap na baha sa Brazil nung nakaraang taon, mga kapatid, na balitaan din po natin na bago mangyari yung matinding pagbaha ay mayroon ding okasyon na kung saan ay nilalait nila ang Diyos. Gumawa sila ng mga okasyon o mga palabas, mga kapatid, doon sa kanilang festival na naging karumaldumal sa Panginoon yung mga eksena na kanilang ginawa. Nilalapastangan nila ang Panginoon the way they celebrate their festival. Nagkaroon ng matinding pagbaha. At ngayon naman sa California, 2 days after na lapastanganin nila ang Diyos na creator of universe, sabi po ng host, 0 mentions sa kanilang kumbaga godless city. Nagtawanan yung mga tao, and 2 days after ay nagkaroon ng wildfire. Wala pong imposible sa Diyos, mga kapatid. Maaring maipaliwanag ito ng siyensya sa kanilang kaparaanan, ngunit titingnan natin ito na pagkilos ng Panginoon to remind the people na hindi natin dapat hahamunin ang Panginoon. Hindi natin dapat bibiruin
ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi napabibiro, anuman ang itinanim ng tao ay tiyak na aanihin po niya ito. So, dito po sa aklat ng Exodus, mga kapatid, ano po ang sabi ng Panginoon? Chapter 20, verse 7, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Mga kapatid, mahalaga po na maintindihan natin ito. Paano ba nagagamit ng mga tao ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Dapat ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa mga importanteng bagay na kailangan siya. Mga kapatid, kagaya po ng pananalangin sa mga may karamdaman. Sinabi po ng Biblia na patungan ng kamay ang may sakit sa pangalan ng Panginoon at siya ay gagaling kung yung nanalangin at yung ipinapanalangin ay nananampalataya. Hindi natin dapat ginagamit o minimension ang pangalan ng Diyos. Nagulat ka lang sa ipis, Diyos ko na agad. Nagulat ka lang sa daga na biglang tumakbo, Diyos agad yung babanggitin mo. Mga kapatid, hindi po nabibigyan ng kaluguran ang Diyos sa mga ganong bagay. At minsan, nagiging expression na lang ng tao yung pagbanggit sa pangalan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon. At hindi rin lahat ng nagsasabi sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Sabi po sa Mateo 7:21, mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay karapat-dapat na sa Kanya at papasok na sa kaharian ng langit, kundi yaong gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Maliwanag po yan, mga kababayan. So tuloy po tayo. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So dapat mga mananampalataya, mga kapatid, maging aware po tayo rito. Never mention the name of God in vain. Sa mga bagay na walang kwenta, nagkakabiruan kayo ng mga kaibigan, tapos sinasali ang pangalan ng Panginoon, hindi po dapat nangyayari ang mga bagay na ito, sapagkat ang Diyos ay Diyos na banal, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, pero Diyos din na nagpaparusa sa mga taong dapat parusahan at paalalahanan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating pong pagtalakay. Now, next verse, mga kapatid, na ating babasahin ay sinasabi dito sa aklat ng Mateo. Tingnan po natin ang Matthew chapter 4 verse 6 to 7. Ganito po ang ating mababasa. Ito naman yung panahon na kausap ng dyablo ang Panginoon doon po sa tinatawag na ilang or wilderness. Sabi po dito, mga kapatid, Matthew chapter 4 verse 6 to 7, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanyang mga kamay
baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ayan. Bawal po sa Biblia na tuksuhin ang Diyos. Na para bang hinahamon mo ang Diyos. Hindi po yan pinapahintulutan ng salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Nawa ay maunawaan po natin, mga kapatid, ang bagay na ito. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na marunong magparusa. Bagamat siya ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, siya rin po ay Diyos na marunong magparusa sa mga sumusuway sa kanyang kalooban. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Huwag daw nating tutuksuhin ang Panginoong Diyos. Another verse na ating pong titingnan. So, saan, kasi dito po sa Matthew, New Testament, chapter 4, verse 6 to 7, sinabi ng Panginoon na nasusulat, huwag tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, kino-quote niya yung nakasulat na. Saan ba sa Old Testament nakasulat na bawal tuksuhin ang Panginoong Diyos? In the book of Deuteronomy chapter 6 verse 15, mga kapatid, up to verse 17, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Huwag ninyong tutuksohin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng tuksohin ninyo siya sa masa. At inyong ingatan na buong sikap ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang kanyang mga patutuo at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. Ayan. So, nung binanggit ng Panginoon ang Matthew chapter 4 verse 6 to 7 na nasusulat, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos, kino-quote ni Jesus Christ yung Old Testament na nakasulat sa Deuteronomy chapter 6 verse 15 to 17. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, from Old Testament hanggang New Testament, nananatili yung stand ng Panginoon na hindi siya dapat tuksuhin ng tao. Hindi siya dapat na hamunin ng tao. May mga taong ganyan, humahamon sa Diyos. Pero wala pa pong lumaban sa Diyos na nanaig. Wala pang nakipagpunyagi sa Diyos na nanaig laban sa Panginoon. Tuloy po tayo, mga kapatid. Matthew chapter 23 verse 11 to 12. Tingnan po natin ang verse na ito. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Matthew chapter 23 verse 11 hanggang verse 12. Datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod dinyo, at sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Ayan. Marami ng mga tao ang nagmataas sa Diyos at sa bandang huli ay ibinagsak ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, tingnan natin ang kahalagahan ng paalaalang ito mula sa salita ng ating Panginoon. Mga mananampalataya, galangin natin ang kabanalan ng Panginoon sa ating pong mga buhay at maglingkod tayo ng buong puso at sundin natin ang kanyang kalooban. Gaano man ito kahirap o gaano man kadali,
nawa ay mangibabaw lagi sa ating mga puso ang hangarin na ipasakop sa Panginoon ang ating buhay at maglingkod tayo ng mayroong kagalakan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Medyo limited yung ating time ngayon to discuss sapagkat hinahabol natin yung ating allotted time sa radio. Paumanhin po na medyo late po tayong nakapag-start ngayon kaya hindi natin nabanggit yung ating hindi natin na mention yung ating mga live viewers sa Facebook Live. So, purihin ang Diyos mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ay short exhortation reminding us na wag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan at wag nating i-challenge ang Panginoon. Kagaya ng mga nabanggit nating pangyayari dito sa mundo at marami pang iba. Na ang tao ay masyadong nag-i-enjoy sa kanilang kasalanan to the point na nagagawa nilang i-challenge ang Panginoon na akala nila ay kontrolado na nila ang lahat, ngunit hindi po, mga kapatid. Ang Panginoon ay nagpapahinuhod. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Diyos ay nagpapahinuhod. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapahinuhod ng Diyos, may panahon din na sinisingil ng Panginoon ang kasalanan ng mga tao. Kaya yung nangyari nga po sa California, mga kapatid, na kung saan sinampulan ng Panginoon. Marami kasi yung mga hindi naniniwala marahil tungkol doon sa nakasulat sa Biblia na ang Sodoma at Gomora ay pinaulanan ng apoy. Mga kapatid, na bagamat nasa Biblia yan, pero may mga taong hindi dyan sumasampalataya. Kaya ang Diyos ay gumawa ng modern Sodom and Gomorrah sa panahon ngayon to remind the people na ang Diyos ay kaya niyang gawin ulit yung ginawa niya sa Sodoma at Gomorrah kung ang mga tao ay lalapastanganin ang pangalan ng Diyos sa pagsuway sa kalooban ng ating pong Panginoon. So, let us pray for California na makabangon po sila, mga kapatid. At naniniwala po ako na may natutunan po sila sa pangyayaring ito sa kanilang lugar, mga kapatid. Na siguro sa ngayon, yung mga taong yon na naandun sa pagtitipon, na pinagtawanan nila ang Diyos, tinukso nila ang Diyos, hinamon nila ang Diyos, nilapastangan nila ang Diyos. Siguro naman, sa nakita nilang pangyayari sa California, ay nag-iisip-isip na rin sila na mali ang kanilang ginawang paglapastangan sa Panginoon. Makikita natin na kahit yung mga mansion ng mga kilalang tao sa Hollywood ay natupok, mga kapatid. Hindi sinasanto ng Diyos ang anumang yaman na naipundar ng sino mang mayamang tao sa mundong ito. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundo ay pag-aari ng ating Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. At ang sabi ng Biblia, sa binasa natin kanina, ang nagmamataas ay ibinabagsak ng Diyos. Ngunit ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito lang muna yung ating pagtalakay. Dahil medyo late po tayong nakapag-start. So, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin muli ang pagkilos ng Panginoon sa ating pong mga kababayan. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa malaya mong pagkilos at naniniwala kami ikaw ay nangungusap, nagpapaalaala sa buhay ng aming mga kababayan. Kung paanong ang naging kaganapan sa Los Angeles, California, na 2 days after na nilapastangan ng mga tao roon ang iyong pangalan, ay nagkaroon ng wildfire na tumupok sa napakalawak na bahagi ng lugar ng California. Panginoon, nawa ang pangyayaring ito ay magsilbing reminder din sa amin, sa aming mga kababayan,
na mapaalalahanan po kami kung paano namin dapat galangin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay nag-iisang Diyos, may likha ng langit at lupa, may-ari ng aming mga buhay, may kontrol sa aming kalakasan at maging sa aming mga hininga sa bawat araw. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kababayan na kilalanin ka bilang nag-iisang Diyos na dapat ang buhay namin ay ipasakop namin sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig sa umagang ito. I pray, God, to remind them wherever they are and whoever they are. Patuloy mo silang ibalik sa iyong palatuntunan, sa iyong kalooban, na anumang tagumpay ang marating ng sinuman, hindi dapat magbago ang aming pananaw na ikaw ang Diyos na dapat naming kilalanin, igalang at paglingkuran habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Ito po ang aming samad dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po. Medyo maiksi lang yung ating programa ngayon dahil ang ating